In this episode nga pala ay samahan nyo ako na magpagawa ng motor at pag-usapan ng mga naging issue natin sa ating motor na Yamaha NMAX for the past 2 years. Kaya tara, samahan nyo ako sa adventure ko. Alright guys, so today is Sunday mga tol, and samahan nyo lang ako sa trip natin ngayon, and namiss kong mag-motovlog. Ngayon, ang gagawin natin is magpapalit tayo ng gulong tsaka magpapakulit tayo ng front shock. Nga pala, si Owens pala is meron siyang front shock na binibenta mga tol. Papakita ko lang sa inyo mamaya itsura, pero ito siya. Yan, ito yun. Mamaya pakita ko lang sa inyo itsura pang NMAX version 2. Tapos ngayon, since magbabiyahe tayo papuntang Real sa Tuesday, magpapalit tayo ng Champion tires na gulong SHR79 yung lagi natin ginagamit. Papalitan natin tong likod natin. So ngayon, of course, pag-usapan din natin yung mga naging issue ko dito sa Yamaha NMAX natin for almost 2 years na natin ginagamit siya. And para pa rin sa mga nagbabalak ng version 2 ngayong 2026, ito lang naman yung personal experience or personal kung na-experience dito sa motor na to. Tapos samahan nyo lang ako sa trip natin ngayon. And yan, papakapit lang tayo. Tapos may mga konting papagawa kay Makmak. So tara, samahan nyo lang ako. Ganito rin ba kayo mga tol? Parang maaga kayo nagigising pag may bago kayong ikakabit sa motor ninyo. Sobrang na-excite talaga ako. Siguro alas 6 pa lang gising na ako kasi hindi ako makatulog. Parang napapaginipan ko na nakakabit na sa motor ko yung mga parts na to, yung front shock tsaka itong gulong. Ewan ko ba, ganun ako lagi pag sobrang excited pag pag may bagong ikakabit sa motor natin. Sobrang aga pa pala, 9 pa lang. So nag-message yung tropa natin na 12 pa daw siya available. Kasi yung front shocks natin na Owens, papakulayan natin ng silver. Para maiba naman kasi doon sa kulay nun is black. Yung pag bumili ka ng Owens, ang kulay niya is black lang yung meron. Gusto ko para at least kahit paano medyo angat yung kulay. Or parang yung nagpalit talaga ako or ma-feel ko nagpalit ako, papakulayan natin siya ng silver mga tol. So yan, sa mga nagbabalak pala bumili ng NMAX version 2, 2 years na po sa akin itong ating Siduro, itong NMAX natin. Nakuha natin siya ng 2024, tama ba? Tama ba? 2 years na or magto 2 years pa lang, mga ganun. So ngayon, share ko lang yung mga naging experience ko dito sa motor natin. So, unang-una kong na-experience na issue mga tol is yung dragging. Actually, ewan ko kung sakit talaga ni NMAX yun. Kung nanood kayo sa mga previous episodes natin ng itong binalag natin itong ating itong ating NMAX is yun talaga yung pinaka-issue ko. So, actually, nagawa ko naman siya. Ang pinaka naging solusyon ko is nagpa-regroove ako ng bell. So usually, yun daw talaga yung nagko-cause ng dragging ng mga NMAX natin. Pangalawang na-encounter ko naman na issue is yung front shock natin. So yung front shock naman kasi natin, ang tigas. Tapos may mga times na, alam mo yung lumalagotok. Yun. Ang ginawa ko naman doon, or solution ko naman na ginawa doon is nagpa-repack ako. So repack, most likely mga 450 to 700 lang naman yun. Depende ata sa shop or sa oil na ginagamit. So yun yung mga na-encounter natin na issue. So yung tatlo, pag-uusapan lang natin mamaya yan mga tol. And namiss ko mag-motovlog. Nakakamiss pala mag-motovlog mga tol. Nakakamiss yung ganito, yung nakikipag-usap ako sa helmet, parang ganun. Kasi since Lalamove days natin, ito talaga yung vlog natin nakikipag-usap tayo sa helmet. Nakakamiss. Parang gusto ko ulit tuloy bumalik sa bumalik sa Lalamove na vlog. So, bahala na. Tignan lang natin kung makakabalik tayo, mga tol. Vulcanizing shockwave. Bukas kaya? Bukas. Opya. Magkano pa kabit sa inyo likod ya? Yeah. Okay na ba yun siya? Opya, napalitan na rin ng ating ang gulong. Gagi, sarap ng bago.
Nakakatawa, ewan ko kung ramdam yung kasiyahan ko. Excited akong nakita sa inyo mga tol. So dito muna tayo sa tabi ng sementeryo. Yan mga tol, bali ito yung gulong na kinabit natin, ACShare 79. Ang ganda ng tindigan niya, yan o. Ang maganda kasi dito sa gulong natin mga tol, meron siyang sipe technology. So pag dadaan ka sa basa, parang dadaan lang dito no. Yan, ito. Sa dami kasi ng thread, imposible pang madulas ka dyan. Tingnan mo, ang kapal ang dami. Tapos, 130/70 by 13 to nilagay natin. Nga pala, sa mga magtatanong, wala po atang oversize si Champion Tires. Double check ko na lang kasi ako gusto ko mag-oversize. Pero all goods naman na itong gulong natin na kinabit mga tol. Ayun ang ganda. Sobrang dami niyang thread. Yan. Third issue na na-experience ko mga tol is, parang tawag dito, yung upuan matigas. Nung na-try ko yung upuan ng PCX, sobrang ibang-iba or malayong-malayo sa upuan netong NMAX natin. So yun yung isa sa naging issue ko, yung parang pag nag-long ride ka, ramdam na ramdam mo, especially ako, nag-joyride ako, ramdam na ramdam ko yung tigas ng upuan talaga. Pero nung pinairam ako ni Honda ng PCX, dun ko nalaman na matigas talaga yung upuan natin ng mga NMAX. Bukas na sila. Hindi ko lang sure kung magagawa nila yung gusto ko, pero diba, try lang natin. Sir, magkano papalit? May ano kayo? Palit tapos tabas? Magkano yung mga ganun nyo? Sa NMAX? Mga ganyan. Ay, kasama na yung cover. Pwede rin. Sige. Ganitong tabas siya. Pag ganito ba? Mahal to, no? Racing. Diyan gagawin po 2.5 ay 2.8. Ito yung pinakamura niya. Ano pa pinakamura nyo? Ito na. Tabas na siya. Pwede siya bro. Kumbaga ito lang yung tatabasan. Nakaiwala yung passenger. Bababaan lang dito. Dito lang pababaan, dito hindi na. Oo. Pwede yun. Tapos dagdagan konti ng foam. Pwede ba yun? Para lang medyo malambot. Matigas kasi yung stock eh. Di ba yung stock matigas? Ito. Yung sa babaw sir, malambot na. Ha? Pag natatabasan niya yung Lumalambot na? malambot. Oo nga. Sige, pwede. So, tapos na tayo magpakabit ng upuan mga tol. Bale, ito na yung upuan natin. Yan. So, ito yung design na napili natin mga tol. Bumagay naman kahit pa paano sa NMAX natin. Yan, ito siya. Tapos, parang siyang camouflage na itim. Tapos, meron siyang checkered dito. Since mahilig ako sa checkered mga tol. Sabi ni ate, medyo madulas daw to. Pero, ito talaga yung napili kasi natin mga tol. Dahil ko nagmamotor, hindi talaga ako gawa ng mga ganito mga tol. Or yung nagpapadesign ng upuan. Ngayon, tinaray lang natin. Tapos, maganda naman. Maganda yung tsura niya mga tol. Yan. So, dito lang yan mga tol sa may San Mateo. Ayun, makita nyo yung pure gold. Tapos tapat siya ng Andox. Dito yun sa may Batasan Road, General Luna. Tapos makikita nyo Arceli. Yan. Tapos yun, dami nagpapagawa sa kanya. Yan. Actually mga tol, mas gumanda yung feels natin sa upuan natin nung natabasan. Parang mas naging komportable ako. Ganun. First time ko lang talaga sa tagal ko nagmamotor. Di ako nagpapatabas, di ako nagpapadesign ng upuan. Ngayon lang talaga. In-experience ko lang din talaga. Tapos sa dulas, di naman siya ganun kadulas. Parang same lang sa stock. Tapos ang ganda ng design nyo. Ang ganda na itsura. Bumagay sa motor natin. Tapos ngayon punta na tayo dun sa tropa natin na nagpipintura mga tol sa Preserve Garage. And then yun, yung pang-apat pala na natin mga tol is yung nagkaroon ako ng konting problema lang naman sa ISC. Hindi ko lang alam, siguro sa pag-start ko, minsan hindi ko pinapatapos yung navigation eh. Dapat ganun yun. Pag i-start nyo yung motor nyo, lagi nyo dapat tatapusin yung neto, yung pa-calibrate ng ninyo bago nyo i-start. Kasi yun yung nangyari ata sa akin mga tol, nasira. So yun yung issue na
kumbaga nawala sa align yung pinaka-spring niya. Ngayon, dapat ipapa-maintenance ko na siya full PMS. Eh, biglang nagawa ni Kuya Toto. Basta yung ano yun, gumagawa sa atin yun doon sa village natin. So, nagawa niya. Tapos hanggang ngayon, ang tagal kasi magpa-full PMS. Buong araw ka talaga mag-aantay doon. So, pero schedule ko na siya baka this month. Magpapa-full PMS na rin tayo mga tol. So, yan. Yun lang naman mga tol. Then, walang Diyo, may nagbanggaan pa. Walang nga kayo. Dalawa na nga lang kayo. Basta git-gitan pa kayo. Para kasi, actually, yung mga ganyang bus kasi, parang mga tanga sa kalsada eh. Nag-uunahan. Yun o, sabitan sila tuloy ng ng side mirror. O gagi, may banggaan na naman. Putal lakas. Ito talaga matindi oh. Warak eh oh. Yun lang. Shit. Daming banggaan ngayon ha. Natutulog. Ang daming chismoso. Gagi, puro banggaan yung Gagi, puro banggaan yung natin. Walang nga. Nangyari. Meron ba? Sunday na Sunday. Yan lang, boy. Dito, idol. Busy kayo ah. Ano yung mugs? Pwede magpakulay? Papakulay Max? Oo. Magkano pa kulay? Silver. Ah, silver din. Sakto pala. Ginawa ko, ibang silver binabla ko. Titanium silver. Ah. Mahal. Oh. Alright guys, so bali ito yung papapinturahan natin mga tol. Ito yung shocks ni Owens mga tol, front shocks. Yan. So mabibili niyo siya sa Porsche Motorcycle Shop. And ilalagay ko lang din dito yung link pag interested kayong bumili. So same lang siya, same performance sa stock, pero at least itatry pa rin natin to mga tol. So papakulayan natin siya ng silver. Yan, para at least kahit pa paano medyo lutang yung kulay niya pag kinabitan natin dito mga tol. Ayan. So ito siya. So silver mga tol. Oh. Parang mas mataba siya sa stock eh. Tingnan natin. Parang mas mataba siya sa stock pre, no? Yun mo. So yun mga tol, bali halos pares lang pala sa stock talaga. So stock yung, nakalagay kasi dito, sa taga-tibay, Owens shock absorber are made with OEM specifications. So yun yung niya. Owens uses quality materials and precision engineering to provide quality shock absorber. So yun. Tatry lang natin tong Owens mga tol. Yan, ganda. Yan, mamaya balitaan ko kayo pag pinipinturahan na mga tol. Alright guys, so medyo marami na nangyari ngayon mga tol. So time check parang 4 na ata or 5. So yan mga tol. Ito na, napinturahan na. Tol, anong process mo ginawa mo rito? Sanding, primer. Sanding primer. Sanding, primer, base color, tsaka top coat mga tol. Ayan, ito na siya. So sa mga gusto magpapintura mga tol, magkano talaga yung normal price mo ito tol? 2,000 to 2,500. Bali yun pre no, yung front shock. Front shock. So yun mga tol, marami silang pinipinturahan. Pag helmet tol, 2,000 to 2,500 din. 2,500 to 3,000. So pwede kayong magpa-repaint ng helmet din mga tol. Ganyan yung magiging itsura. Yung ganda ng pagka-silver natin. Ito na yung front shock natin. Ito yung Owens kanina na color black. Ngayon ginawa nating parang metallic silver ata yung tawag dito. Anong rito. Yan. Tapos pinalagyan natin ng sticker nila, tapos naka top coat na yan, hindi na matatanggal. Yan, angas, diba? So yan, bali ang gamit nyo tol, Nippon, no? Nippon. So Nippon yung gamit nilang pampintura. Kasi parang maraming tawag dito, maraming pangalan ng pangkulay, pero Nippon yung pangkulay nila. Ayan yan, no? Nagsiceramic din pala sila mga tol. Yan, nagsiceramic coating, premium car wash. Ano pa ba tol? Ano pa ba yung mga gina-offer nyo rito?
Deep cleaning. Deep cleaning yung parang ganito, di ba? Babaklasin lahat. So, okay. Mantel. Dismantle. Repaint. Repaint. Ayan, repaint ng mga motor. Yan, yung mga ganyan, mga tol yan, nagre-repaint din sila. Ito yung mga sample nila. Oh. Yan, ganyan kakintab. So, yan, bali ito, nakulayan na natin yung Owens shock natin mga tol. Bali natin lang tayo dito. Kasi nagkarmas tayo ng motor natin yun. Oh. Ang dami lang gamit eh. Tapos ito yung helmet. Oh. Ito yung sample ng helmet na grabe. Bali yung pang-limang issue pala na-experience, bali hindi na sa akin magagaling kay Badsa lang. At least may nabanggit kasi siya sa akin na normal na na-encounter ng isang NMAX user. Yung issue, anong issue yun, tol? Ang issue lang na... AdPro. Oo, sa AdPro. Asan yung AdPro, bro? Sa AdPro dito kasi siya kadalasan nakalagay. Dito sa port na Ito, nasusunog to. Oo. So ito ngayon ang ginawa mong solusyon, pinalitan mo. Bibilan lang siya ng pyesa na tinatawag na AdPro. Ah, okay. Pero naman sa Shopee nun, tsaka sa mga shops. Mga magkano? 600 plus. Sa 600 plus naman yan. Yun. Hindi ko alam mo. Tapos, yun mga tol, bali. Actually kasi kaya ako siya nasama kasi 2 years na rin yung motor. 2 years na tol, no? 2 years. So, tapos parehas pa kami ng kulay kung may kita ninyo. So, para at least malaman ninyo or maano nyo rin kasi sa mga nagbabalak bumili ng version 2 ngayon 2026 at least alam nyo yung mga issue na nangyayari sa mga talagang owners ng Yamaha NMAX. So, yan o, kung makikita ninyo, yan yung dalawang NMAX namin mga tol. And, eto. Tapos yun nga, yung issue is, yung panglimang issue natin is yung AdPro. So yun, i-search nyo lang on yung ano ba ginagawa ng AdPro? Alam, may idea ka ba tol? Pro... 1. Experience kasi sa akin nun, sa stator siya. Stator siya. So kung sakaling man, ang worst case scenario na pwede mangyari is yung sunog, umabot ng stator, pwede kang gumastos ng up to 5,000 pataas na. Oo. So pinaka-safe is magpalit din talaga ng AdPro muna. Yun. Bali magpapalit na lang kayo ng AdPro mga tol. Tapos yan, ito na yung motor natin mga tol. Sa mga gustong ano mga tol? Ano yung ceramic coating tsaka Ceramic, deep cleaning, pintura. ano pa? Ayan. Ang example namin. Ito yung deep cleaning mga tol. Pintura. Yan, ito. Pintura. Ito yung pintura, helmet cleaning, restoration, lahat. Ano ba? Helmet cleaning, tinuturo yun. Yan, ito. Ito yung sample nila, oh. Ginagamit Yan. tayo ng vlogger na. Yan, preserve garage, tangin na. Yan, oh. Ito yung mga mukha niyan. Yan, tangin na. Tandaan niyo yung mga mukha niyan. Yan yung sasalubong sa inyo pag pupunta kayo dito. So yun lang mga tol, maraming salamat kung nakapagkaman dito and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo mga ganitong content and this YouTube vlogs. See you next vlog everyone. Peace out. Susunod.